Yan, good morning sa inyo mga sir. So ngayong araw may isi-share lang ako about Samsung digital inverter na washing machine. Ilang kg to? Sa wala nakasulat. So ang problema nito ay wala siyang power, pero good yung power supply. Yan, 12 kg. So kita nyo naman yung ginawa ko. Diniagnose ko siya nung una. Akala ko dito sa power supply nagka-problema, pero kumpleto yung voltahe. Meron siyang 12 volts at saka 5 volts. Tapos dito naman sa ano niya, sa tawag dito, noise filter, okay naman, kumpleto naman ng voltahe. Meron siyang 240 volts na pumapasok dito. Kaso dito, kita nyo yan, tinuklap ko na. Ayan, chinek ko lahat dito, pati dun sa ilalim. Binuksan ko na rin yung sa ilalim, tsaka dito, kasi may nakita ako dito. Akala ko nagka-problema to. Dito wala naman siyang ano, may missing voltage lang. Kaso dito na linya, walang pumapasok na kuryente. Dito walang pumapasok. So ngayon, tanggalin muna natin. Ang ginawa ko, binuksan ko dito sa ilalim, dinirect ko na to, pero inalis ko lang din. Ito, alisin natin. Wala na to, sinubukan ko lang to. Ito. Ito dito, tingnan nyo. Ginawa ko dyan. Ang ginawa ko, may pinutol ako dito. Ito dito. Ito capacitor kasi ito eh. 16 volts yan na capacitor. Ito, nakita nyo to, pinutol ko. Ayan. Pinutol ko siya, and then ganun pa rin, wala pa rin siyang power. Wala pa rin. So ang ginawa ko, lahat ng wire niya binuksan ko, kasi hindi mo akalain eh. Ayan, no? Ang bago-bago, kintab-kintab. Tapos napag-alaman ko, etong linya na to galing sa noise filter. Ito, papunta dito sa transformer na to. Hanggang dito kadugtong na to. Ito, nag-lost contact siya eh. Hindi ko siya binuksan ah. Hindi ko pa nga natanggal yung tip. Nag-lost contact siya. So hinigpitan ko lang siya, ganun. Hinigpitan ko. Ito, at saka yung dilaw. Ito. Hinigpitan ko din to. Ayan, nakita nyo. Hinigpitan ko siya. So, hindi ko in-expect. So, ayong, nung inon ko na siya, ayan. Kasi, kagabi pa ako nito nag-diagnose eh. Binuksan ko pa sa ilalim, chinek ko. Wala naman. Ngayon, hindi ko in-expect, nag-lost contact pala siya dito. Kaya pala doon, dito, walang pumapasok na kuryente dito. Ayan, saksak natin. Ang error nito dati kasi, ano siya, kumpletong supply dito na pumapasok. May 230 dito. Malamang meron din 230 dito. So pag galing dito, ibabalik dito sa primary. Yung primary naman, mag-out siya ng DC, papunta dito, yung 12 volts at saka 5 volts. So ayun, tingnan ko. Inalis ko pa nga yung ano dyan. Sakala ko dyan may sira eh. Chinek ko yung capacitor. Good naman siya lahat. Kaso nga lang, dito nagbiblink siya ng blue. Nagbiblink. Dito sa ano, dito sa kabila, kailangan umiilaw to pag fully operated siya eh. Kaso hindi siya nailaw. Dito nagbiblink siya ng 6 blink. And then pagka 7, wala na. Pero pumipitik pa rin yung relay niya. Ngayon try natin i-on. Baka sakali makatulong sa inyo pag na-encounter nyo. Uy, tingnan natin. Ayun. Oh, kita nyo? Parang ganyan siya, oh. Oh, hindi siya natuloy eh. Parang alanganin siya eh. So yan, okay na yan.
natin. Dito kasi may problema dito Wala naman akong ginalaw sa kanya, wala. Ayan. Dito lang talaga nag-loss. Ayan. Sana makatulong sa inyo. Kasi muntikan ba ako maka-order ng board nito kasi akala ko board yung problema. Ayan. Akala ko board talaga ang problema nito. Ayan, pati yung transforming. Chinek ko pa kung good pa Lahat naman. Good naman. Kaso nga lang, dito walang na ano. Ganyan lang siya dati na-blink lang. Na-blink siya ng 6 blink. Pagka 7, wala na. Weak na yung blink niya, tsaka patay na siya. Ngayon may display na siya. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo. Encounter yan. Kasi nag-search din ako sa YouTube. Wala akong makitang ganito Wala akong makitang nagda-diagnose ng ganito o gumawa ng ganito na hinuna ng video. Sana makatulong sa inyo. Ayan. Salamat guys.